Magandang araw po sa inyo at welcome back dito sa ating panibagong video. Ang atin pong pag-uusapan para sa vlog na ito ay part 2 na doon sa ating naunang komentary itong pagkaligwak ni Chelsea Fernandez dito sa kanilang best in top 5 sa swimsuit at doon sa fashion show, kasi meron tayong nakalap na impormasyon mga kapolitika na ito palang si Ketut Primata Julia Street, ang Miss Cosmo 2024, ay isa sa mga kurado dito sa kanilang mga pa-event everyday. So ito yung ating pag-uusapan at tatalakayin kung ano nga ba ang implication, ano ba yung impact ng pagiging judge or kurado ni Ketut dito sa Miss Cosmo 2025. Pero bago ang lahat ay huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe na rin kayo para updated kayo sa ating mga latest issue. So base po sa ating mga nakalap na impormasyon mga kapolitika ay walang problema sa mga common people na Vietnamese. So maraming mga supporters si Chelsea doon na galing mismo sa kanilang bansa sa Vietnam. So paborito nga siya ng audience. It's just that ang problema is dito sa loob ng organization. So ang sabi nga ng mga Vietnamese na nanood doon at yung mga tagahanga ni Chelsea Fernandez, sila mismo ay na-shock, ay nagulat rin kung bakit hindi napapasama sa top 5 itong si Chelsea, gayong isa siya sa mga standout or kung hindi man siya ang pinaka-standout doon. Kasi yung iba makikita mo merong retoke sa kailang mukha, merong pinaayos, pero itong si Chelsea is talagang all natural yung kanyang beauty, pero bakit hindi siya napipili? So dito sa ating nakalap na mga information sa social media, sabi dito ng Pageants Fanatic, silang tatlo ang mga hurado sa katatapos lang na Best in Swimsuit competition ng Miss Cosmo 2025 sa Vietnam, kung saan hindi nakapasok sa top 5 ang ating the Miss Cosmo Philippines 2025 Chelsea Fernandez. So ang number 1 dito sa kailang judging committee is si Miss Ketut Primata Julia Street Sari, Miss Cosmo 2024. Number 2, Mr. Tuan Le, Communication and Marketing Director, Hu Times Square. Number 3, Miss Dang Fong Tan, COSK International Clinic. So sila di umano yung mga hurado dito sa Best in Swimsuit. So hindi natin alam, I believe pareho lang din yan doon sa fashion show nila nitong mga nakarang araw, na kung saan na hindi rin pumasok, baka parehong set of judges rin yung kinuha ng Miss Cosmo. So nakapagtataka mga kapolitika at even yung mga Vietnamese. So hindi lang po tayo yung mga nag-wonder at nagugulat dito sa kailang mga resulta, bakit wala talaga si Chelsea. Ang sabi daw ng iba ay baka daw nire-reserve siya sa corona. Pero parang malabo yun, kasi kung sinasabi na everyday is meron silang score, so kung doon sa daily activities ay wala ka nga doon sa top 5, so paano ka aangat doon sa kailang finals, diba? So yun ang malaking question. At yung sinabi rin natin na hindi maging problema ang performance ni Chelsea, ang maging problema na sa tingin ko ay dito mismo sa loob ng organization mga kapolitika. Okay? But anyway, ano ba itong impact or ano ba ang maging implication ng pagiging judge ni Ketut Primata Julia Street? Kasi kung yung matandaan ay nag-live na ito sa kanyang social media account at napataas yung kanyang boses doon, kasi napuno na daw siya dito sa mga pangbabash sa kanya. At special mention nga doon ang Philippines, ang mga Pinoy, na kung saan ay nang babash dito sa kanya, at in fact ay na-block nga tayo doon sa sa Miss Cosmo, kasi ang sabi ng mga netizen ay napaka-sensitive daw ng Cosmo na yung mga bashers doon sa kailang page ay binablock nila. Okay, so kung merong magbigay doon ng mga laughing emojis ay automatically block nila at yung mga nagko-comment ng negative. So ganun sila, ganun ang estilo at sistema dito sa Miss Cosmo. So ano ang bottom line dito mga kapolitika? Ang bottom line is, kung nagsalita itong si Julia Street na siya ay na-offend at nasasaktan dito sa mga pangbabash sa kanya, most especially ng mga Pinoy, ay hindi po malayo na apektado si Chelsea na mga cyberbullying dito sa social media, dito sa kanilang kinoronahan sa Miss Cosmo 2024. So kumbaga ito yung collateral damage mga kapolitika na tinatawag. Si Chelsea Fernandez yung pinagbuntunan kung ano man yung sama ng loob or yung kanyang mga disappointments na kanyang nakikita at nababasa dito sa mundo ng social media. Kasi kahit pa siguro sabihin natin na magpaka-unprofessional itong si Ketut, kasi
Hindi naman kagagawan ito ni Chelsea Fernandez yung mga pangmabash sa social media. Pero the fact is tao lang din itong si Ketut, nasasaktan rin siya. So we are just hoping na hindi magtuloy-tuloy itong kapalaran ni Chelsea Fernandez dito sa Miss Cosmo. At I don't know kung ano ang magiging kahinatnan dito na kung saan ay parang hindi ata napipili sa mga categories itong ating manok dito sa Miss Cosmo 2025. At ang sabi pa nga nila ay dapat na daw mag-back out itong si Chelsea. So ano sa tingin nyo mga kapolitika ang inyong mag-reaction at ang inyong maging opinion dito sa laging pagkaligwak ni Chelsea sa best in top 5? At sa tingin nyo ba may kinalaman itong si Ketut dito sa mga naging resulta ng kailang mga daily activities? Mag-comment down below at huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe na rin kayo para updated kayo sa ating mga latest issue. Tama na biya ako naman. Nangawit na ako. Ba't kayo gano'n? Yung tawa ko kita pati ano. Beautiful and Ay, ang ganda ka doon. Ang ganda, ganyan mo lang. Ganda! Ay! Oh, you're so beautiful. Wow! Yo. Ay! Mukha sila magpinsan. Are you guys relatives? yes. By blood, Yes. but a long distance. Along this Yes. She's half Tamilian. Ano yun? What's that? Tamilian is Indian. one of the I'm Indian too. And she's Indian too. But I speak Tamil. Tamil is from Chennai. Chennai. yeah, India. Yeah. Yeah. She speaks other language. I think What's the main language in India? one. There is no national language. Yeah, like after every 2-3 kilometers, we have a new language. But we actually speak Hindi totoo! Hindi totoo! May picture mo nga ako. Tagal mo na. video. Thank you. You say hello, Minh Phượng. Minh Phượng. My name is Minh Phượng. Minh Phượng. Yes. Taray! Hello. See you again. Alam mo, hindi tayo may live. Ganda to siya. Teka. Ganda. I'm trying to play the shadow. Be, ako naman sunod. Kanina pa ako Ako naman! Wow! Depwa! Supadat. Moy, sway ma. Me! Yeah. Salamat ha. Good. Ano? Go. Eh. I think too much. Yeah. I'm begging you! How about me? No live? Just It's okay? Edit mo ha? Sorry. I will go to Malaysia again. Please do. No, you Without can't. No. Only me. I know the daughter. Okay, buy tickets. Yes, please. Okay. Yes. Please, everyone. Yes. Okay. Kasi si Mue, magaling siya Let's go mag-picture. Kasi magaling talaga siya mag-picture, pero pag siya yung napipicturean, hindi maganda. Nagmamakaawa na siya.
Kawawa naman ito siya. Kawawa. Panis. In fairness talaga, maganda siya. Two supportive friends. The cousins. Okay. Wow, Muhim is disappointed. Look at her face. Wow. Come na. Wala kayo dyan. Kakain na ako. Vape Ryer Sash. Hindi ko lang ito. Muya, I wanna eat more. I wanna eat more. Okay. You'll just stay here? No? Hindi siya masaya, te. Hindi ka masaya? Hindi siya masaya. Wala siyang magandang picture. Paano? Hindi magagaling kumuha. I will eat now. Walang bumagsak energy ko. Mag-end na mo, guys. Kain mo na ako. Sorry. Ang ganda mo. Tagalog na. Sabaw na ako. Tinanong ni Myanmar, ano daw meaning ng mahusay ka man? It's waray, right? Pinapatranslate niya. Sabi ko maganda. Sabaw na. Saan yung